Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Sebio at ang bertud ng gawi-gawin. Ikawalong tagpo. Pakinggan natin. Kasabay ng paglakad ni Mang Sebio palabas ng gusali, ang sinumang mararaan ng aswang ay agad nag-iinit ang sikmura. Ilang sandali pa'y sasabog na lamang bigla ang laman loob. Nangyari yun habang binibigkas ni Mang Sebio ang mga katagang walang kahit na sinong nakakaintindi, kung hindi ang gawi-gawin na si Guigo. Nakasalukuyan ay kontrolado ang pag-iisip at katawan ni Mang Sebio. Pagkalabas ni Mang Sebio, dumiretso siya sa ginaganapan ng subastahan upang isunod sa pagligpit ang mga aswang na walang ibang ginawa kung hindi pagpiestahan ang taong bayan na wala namang kalaban-laban sa kanila. Pagdating ni Mang Sebio ron, mas lalo lang dumain ang kanyang pagtitiimbagang matapos sumalubong ang naglalakihang ngiti ng mga aswang na kasalukuyan pang nagpapatalbugan at nagpapataasan ng presyo para lamang makuha ang nilalaman ng mga kahong pinag-aagawan. Hindi na nga makontrol ni Gregorio Hernandez ang kaingayan. Ngunit bago pa man matapos ang subasta ng kasalukuyang kahon na naglalaman ng 3 bata na mga nasa 2 taong gulang pa lamang, ay inakyat na ni Mang Sebio ang entablado habang naroroon si Gregorio. Ginawaran niya ito ng suntok sa muka na agad napasapo sa dugo ang bibig. Matapos makabangon mula sa pagkakahulog sa entablado dahil sa malakas na suntok. "Pakisara ang pinto!" Mariin na wika ni Mang Sebio sa mga bantay habang nakatayo sa may pintuan. "Wala na ba kayong huling mensahe para sa inyong mga sari-sarili bago kayo ilibing sa mismong kinatatayuan ninyo?" Dagdag pa ni Mang Sebio. Nahati sa iba't ibang reaksyon ng mga aswang na nakikinig. Ang iba'y nakaramdam ng takot. Ang iba nama'y nagulat. Ang iba'y nabigla sa presensya ni Mang Sebio. Mayroon namang nakaramdam ng matinding pagkainis sa kanyang inasta. Lalo na ang ginawa niya kay Gregorio na siyang nangunguna sa ginaganap na subastahan. Nagsipaglapitan sa entablado ang mga aswang na mga bantay ng subastahan. Lahat nakahanda ng sumugod at nag-aantay na lamang ng hudyat ni Gregorio na ngayon sapu-sapu pa rin ang dugo ang bibig. "Sino ka ba? Kilalanin mong binabangga mo. Baka magsisi ka!" Bulyaw ni Gregorio kay Mang Sebio na napanguwi pa pagkatapos dahil sa pagsakit ng panga. "Oo nga, sino ka ba? Lakas naman ng lubong guluhin ang subastahan." "Kaya nga, mabakra yung hayop ka. Malapit ka nang makuha ang kahong yan. Tapos, nakialam ka ba? Lumayas ka nga!" Galit nasik ng matabang matanda na nakapwesto sa gawing kanan. Namumula na ito sa galit habang mahigpit na nakahawak ang magkabilang mga kamay sa limpak-limpak na salaping ibabayad sa kahong napili. Mahinang napatawa si Mang Sebio at saka pinasadahan ng tingin ang mga aswang sa kanyang harapan na hindi makuha-kuha ang kanyang pinupunto. Naguguluhan at nagtatanong naman ang mga muka at paningin ng madla
sa ikinikilos ni Mang Sebio. Sa ikinilos ni Mang Sebio. Sa pagpatuloy pa ng kanyang pagtawa, tuluyang natahimik ang mga aswang na pare-parehas na napapatanong sa isipan kung sino at ano nga ba ang pakay ni Mang Sebio. Subalit ang hindi nila alam, ang pagtawa niyang yun ay isa na palang pagsugod. Ang mga bisitang aswang na siyang mga mahahalagang panauhin ng subastahan na nakapwesto sa bandang likuran ay isa-isa nang nakaramdam ng pagkahilo. Nanlulumo ang mga tuhod at ang mga buto sa katawan ay parang mga kandilang nauupos. Sa tulong ng hangin na ginamit ni Mang Sebio na mula sa kakaibang salamangka sa udyat ng kanyang isipan, dahan-dahan itong iginiya ang mga katawan ng mga aswang patungo sa lupa. Sa paraang iyon, hindi matutunugan ng iba ang paisa-isang pagbagsak ng kanilang bangkay. Nagpatuloy lamang sa pagtawa si Mang Sebio at nagpatuloy rin sa pagbagsakan ng mga katawan ng mga aswang. Nagkatinginan na lamang sina Gregorio at ang mga bantay na aswang nakatabi rin nito. Pinag-iisipan pa nilang nababaliw na si Mang Sebio. Sige lang, tumawa ka lamang hanggat gusto mo. Sulitin mo ng oras mo dahil sa sandaling makatungtong ulit ako sa entablado, titiyakin kong madudurog pati kaluluwa mo. Hirit ni Gregorio at pinagtawanan niya rin si Mang Sebio. Sumabay na rin sa pagtawa ang mga kasama niya na mga bantay na aswang. Ngunit sumabay pa rin sa pagtawa si Mang Sebio na hindi pa rin matigil-tigil sa kakatawa. Sinabayan naman nila ng pagtawa hanggang sa napuno ng halakak ang kahanginan. Sige! Tumawa ka lang! Tumawa ka lang! Nang biglang nanigas ang mukha ni Gregorio at hindi na makuha pang tapusin ang salita ng paglingon niya, ay wala nang nakitang nakatayo pa. Lahat ay nakahandusay at pare-parehas na bumubula ang bibig at nangingitim ang mga mata. Ilang sandali pang lumipas at sa loob ng sandaling yun, hindi makapagsalita si Gregorio sa sobrang gulat. Pati ang mga bantay na aswang ay hindi malaman kung ano ang ikikilos. Ang iba ay dahan-dahan ang napaatras at nagsipagtakbuhan palayo. Natigil si Mang Sebio sa pagtawa at walang kung ano-ano'y inihagi sa mismong harapan ni na Gregorio ang bit-bit na supot na naglalaman ng pugot na ulo ni Gimo at Densyo. Mas lalo pang nanginig ang tuhod ng karamihan. At hindi na nagdalawang isip ang kumaripas ng takbo upang iligtas ang kani-kanilang sarili. At sa puntong ito, si Gregorio na lamang ang naiwan, nalingid sa kalaman. Ang pagtakbuhan ng kanyang mga kasamahan. Sino ka? Sino ka ba? Pasigaw na tanong ni Gregorio na hindi maitago ang nararamdamang takot. Mga kasama, iligpit niyo ang isang iyan. Nanginig ng todo si Gregorio matapos mapagtantong siya na lamang ang nakatayo sa harapan ni Mang Sebio. Umatras na siya, ngunit natumba matapos mapatid ng mga bangkay sa likuran. Nagmamadali siyang tumayo at natatarantang tumakbo nang makitang papalapit na sa kanya si Mang Sebio. Ngunit bago pa man siya makalayo, naikulong na siya sa kakaibang uri ng salamangka at pinipigilang makaalis sa kinalalagyan.
Ang maiitim na hamog na lumitaw mula sa kung saan ay dahan-dahang pumaligid sa katawan ni Gregorio. Napapadaing naman ito nang maramdaman ng dala nitong hagupit. Hindi lamang ito basta-bastang hamog. Nagtataglay ito ng kapangyarihan ng gawi-gawin. Nasisipsipin ang dugo sa katawan ng sino mang madikitan. At ilang sandali pa, bumagsak na lamang si Gregorio. Nabutot balat na lamang. Nang wala nang makita pang buhay na aswang si Mang Sebio, naglakad na siya paalis ng lugar. Subalit bago pa man siya makalayo, merong palasong lumitaw sa kanyang harapan. Mabuti na lamang at napansin niya kaagad at nasalo. Dahil kung hindi, malamang tatagos ito sa kanyang katawan. Kasunod nun ay ang pagsugod ng mabalasik na dilang nagmula sa kung saan. Sunod-sunod ang pagsugod nito. Ngunit nailaga naman ito ni Mang Sebio. Hindi pa muna sumugod si Mang Sebio dahil inaantay pa niyang lumabas ang kung sino mang nilalang na yun na nagmamayari ng mahabang dila. At hindi nga nagtagal, lumabas ang isang bulto ng matandang lalaki. Gawi-gawin. Langit-ngit ng matanda. At agad nag-anyong halimaw. Tinalon nito ang distansyang namamagitan sa kanila ni Mang Sebio. At agad ding nagpaula ng pagsugod gamit ang kanyang mabibilis na mga kamao. Ngunit kahit naman gaano kabilis ito, hindi pa rin mapatamaan si Mang Sebio. At nang hingali na, natigil ang matanda at nagbalik sa anyong tao. Pagkatapos ay humarap kay Mang Sebio at matamang tumitig. Tinitigan lang din ito ni Mang Sebio at walang ipinakitang kahit na anong interes at reaksyon. Para kay Mang Sebio, madali lang para sa kanya ligpitin ang katulad nito. Puputulan lamang niya ito ng dila at babaloktot na ito hanggang sa ikamatay nito. Pero laking gulat na lamang niya nang magsalita ito. Sebio de Jesus. Banggit ng matandang lalaki at binanggit ang pangalan ni Mang Sebio. Hindi ko akalain na ang dating mangangaso na nabulag ay pagkakainteresan ng gawi-gawin upang makaisa sa misyon. Bawat 10 taon kong inantay at inabangan kung sinong tao ang gagamitin ng gawi-gawin para sa isang kahibangan. Hindi ko lubos akalain na ikaw pala ang kanilang napili. Pagpapatuloy pa nito, kumulat ang noo ni Mang Sebio. Naisip niya tuloy na hindi nataglay ang pagmumukha ni Guigo. Kanyang tinalasan ang mga mata at tiningnan sa mga mata ng matanda ang kanyang refleksyon. Subalit, mukha naman ng gawi-gawin ang kanyang nakikita. Subalit paano siya nito nakilala? Siguro, nagtataka ka at napapatanong kung sino ako at bakit kita kilala. Hindi mo na kailangan pang malaman ang aking pangalan. Dahil ako lang naman ang papatay sa'yo at sa gawi-gawin mo. Sambit na ito. At walang ano-anong sumugod. Pagkatalo ng matanda, nagpalitan nyo ito habang nasa itaas pa. Bumalandra agad sa harapan ni Mang Sebio ang mabalasik na itong dila na gusto siyang puluputan at wakasan.
Subalit hindi niya yun papayagan. Mula sa pag-ilag, sinalubong na ni Mang Sebio ang pagsugod nito. Ang dilang gustong kumapit sa kanyang braso ay kanyang hinawakan agad. At saka hinapit at pinilipit. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa ginawang yun ni Mang Sebio. Nagmamadali rin ito at nagsusumikap na mabawi ang dilang maigpit na nahawakan ni Mang Sebio. Napapangiti naman si Mang Sebio nang mapansin ang pagkataranta ng matandang aswang. Ang mga katulad niya ay ang maputulan ng dila ang kahinaan. Dahil sa sandaling maputol yun, katapusan na nito. Nang ilang distansya na lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa, nagbato ng mga kakaibang pagsugod ang matanda. Ginamit nito ang mga mahahabang kuko at sinubukang sugatan sa mukha si Mang Sebio. Ngunit bago pa man niya yung magawa, inunahan na siya ni Mang Sebio. Itinuon ni Mang Sebio ang dalawang daliri sa kanang mata ng matanda. At saka walang ano-anong hinugot ito. Binitiwan na rin niya ang dila nito at hinayaang humayaw ng humayaw. Umaalingaw-ngaw pa ito sa paligid at dumadagundong ang pagdaing nito hanggang sa napapalood na at hindi makapaniwala sa natamong sugat. Nilapitan pa ito ni Mang Sebio. Hinila sa ulo upang mapatingin sa kanya ang natitirang mata. May patakaran din ang gawi-gawin. Kung sino man ang makakalam sa taong kasundo namin, hindi namin hahayaang sisikatan pa ng araw kinabukasan. At bago pa man makasagot at maintindihan ng lubos ng matandang aswang ang sinabi ni Mang Sebio, puwersahan na itong ibinuka ang bibig at hinugot ang dila. Walang kakurap-kurap na napatingin kay Mang Sebio ang matandang aswang pagkaputol ng dila. Ipinulupot ni Mang Sebio ang dila sa mismong liig neto at saka kinitlan ng buhay. Saka lamang niya binitawan ng matanda nang hindi na ito humihinga pa. Nakahandusay na lamang ito at nagsimula ng manigas hanggang sa lumamig na ng tuluyan ng katawan. Bago umalis si Mang Sebio sa bayan ng Astope, siniguro muna niyang wala na siyang naiwang aswang na buhay. Sinuong niya ang kasulok-sulukan ng Astope at pinagpupugatan ang sinumang aswang na mahagip ng tingin. Wala siyang itinira. Kahit sanggol na aswang ay kanyang iniligpit. Maging ang matatandang hirap na sa paglakad ay hindi niya pinatawad. Pagkatapos ay may kaginhawaang lumisan sa bayan. Matapos mailigpit sina Dencio at Gimo, dumiretso na si Mang Sebio sa Pier 13. Maliit lamang ang Pier 13. Mga bangka lamang ang naroroon na maghahatid ng mga paserong gustong dumayo sa Isla Binglad. Hindi naman gaano karami ang nagpupunta sa isla dahil marami ding usap-usapan at kwento ng patayan dito. Meron pang dayo na hindi na nakabalik matapos tumawid dun. Ang sabi ng ibang nakakatanda, biniktima na umano ang dayo ng aswang. Kaakibat din kasi ng pangalan ng isla ang usaping patungkol sa aswang. Pagdating ni Mang Sebio sa Pier 13, meron ng bangkerong naghahanda ng kanyang bangka. Lumapit na siya rito. Dahil wala namang ibang bangkero, maliban sa bangkerong natatakpan ng sombrerong gawa sa buli ang pagmumuka.
Magkanong patungo Isla Binglad? Kaswal na tanong ni Mang Sebio nang makalapit dito. Natigil sa ginagawa ang bangkero at napaayos ng tindig. Pagkatapos ay sumilay ang ngiti sa mga labi pagkarinig sa boses ni Mang Sebio. 2 piso lamang, Ginoo. Sagot ng bangkero at tumabi. Itinuro niya kay Mang Sebio ang kanyang bangka. Pumwesto na rin si Mang Sebio at sinimulan na rin ng bangkero ang pagtulak ng bangka patungo sa laot. Sumakay na rin at nagsimulang magsagwan. Naging tahimik ang kanilang pagpalaot. Naging abala rin ang paningin ni Mang Sebio sa paligid. At habang nagpapatuloy sa pagsagwan ng bangkero, unti-unting umusad palapit sa Isla Binglad ang bangka. Subalit may napapansin si Mang Sebio na kanyang ikinabahala. Maya-maya pa ay nagsalita ang bangkero. Maraming usap-usapan na hindi na nakakabalik ang mga dayong pumutungo sa Isla Binglad. Dahil daw yung sa aswang, sabi nila. Pero alam mo bang hindi aswang ang dahilan ng kanilang pagkawala? Sambit ng bangkero na hindi man lamang nag-abalang lingunin si Mang Sebio. Napatitig si Mang Sebio sa nakatalikod na figura ng bangkero. Naikyom niya ang mga kamao at sa sandaling muling sumilay ang ngiti sa labi ng bangkero. Kumilos na ang kanyang mga kamay upang saluin ng sagwan na kamuntikan ng tumama sa kanyang ulo. Bago ko pa man maihatid sa isla ang mga pasahero, kinain ko na muna ang kanilang kaluluwa. Wika ng bangkero at agad nagpalit ng anyo. Hindi naman na nagulat si Mang Sebio dahil nung nasa lupa pa sila, natutunugan na niya ang kakaibang presensya ng bangkero na ngayoy naghahasik na ng lagim. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana, maganda at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga silent listeners, lahat po ng mga taga-suporta po natin, mga OFW listeners at mga nagpadala po ng mga kwento at mga writers po natin, maraming salamat po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana at manigong bagong taon sa ating lahat. Nais ko lamang din pong batiin ng happy birthday po si Boss D. Fred. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po, boss. At channel po ni Boss D. Fred Mystery Files. At yung iHeart, kung may time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. At kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout po kay Boss Angel sa Lupa. Maraming salamat po sa pakikinig, boss. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Roddy TV, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Roddy TV. Vlogs siya po sa mountain bike.
shoutout din po. Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Uni Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo bisita ng channel, Uni Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang pa like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.